back to my mini vlog, and for today's video ay isasama ko kayo sa aming pupuntahan. Gabi pa nga lang yun guys at nanonood pa sila ng movie. After nga ng kanilang panonood ay inaya ko na si mami na pumunta ng palengke para mamili ng aming panghapunan at ng mga babaunin din namin para bukas. Nagpunta na nga rin kami dito malapit sa aming groceryhan para mamili ng iba pa naming pwedeng baunin gaya ng mga chichirya, tinapay at ng palaman. Pagka-uwi nga ay inadobo ko na kagad yung manok para naman makapaghapunan na kami kaagad dahil kailangan na namin magpahinga ng maaga. Nang makapaghapunan nga ay nagligpit na kami ng mga pinagkainan at naligo na rin kami dahil hindi na nga kami maliligo bukas pag alis namin dahil sobrang aga. Umaga na nga nito guys at nakita nyo naman sobrang dilim pa talaga dahil gusto namin na mauna rin si mama kaagad doon para naman hindi na rin kami masyado mag-antay ng matagal. At eto nga si mami yun, nag-smile pa talaga at huminto, kala niya siguro picture. Alam ko sa mga punto na ito ay curious na kayo kung saan nga ba kami pupunta. Papunta nga pala kaming Quezon City guys para sa pistula ni mama. Nakarating na nga kami ng NKTI or National Kidney and Transplant Institute. Naghahanap na nga kami ng mapaparkingan. Last year September nga ay na-ospital si mama at na-confine siya dahil sa pagtaas ng kanyang creatinine. High blood na rin kasi si mama at may diabetes siya. Matagal na rin siyang may maintenance. Bigla na lang din kasing tumaas yung creatinine niya at kinailangan niyang ma-confine. Nung mga time na nga yun, ay tumaas na rin lahat sa kanya, yung BP niya, yung sugar niya, at nagkaroon na rin siya ng mild stroke. Magwa 1 week lang naman siyang na-confine at ako ang nagbantay sa kanya. Lahat din kasi sila ay may trabaho at ako lang ang wala, kaya ako lang yung pwedeng magbantay talaga sa kanya. Nung okay na nga ang lahat at nakauwi na siya, ay na-confine ulit siya nung November. Yung pistula nga ni mama ay 3 buwan lang, kaya naman kinailangan na namin siyang ipalipat dahil nai-infection na rin yung kanyang leeg. Buti nga ay naasikaso lahat agad yun ng asawa ko dahil kung hindi, delikado talaga kasi nga ang sabi ng doktor hanggang 3 buwan lang talaga yun. Naiinip na nga kaagad yung mga bata ng pamangking ko si Daniel, sabi ko mag-hi siya, parang nanunumpa naman. Napakabait nga ng bata na yan at wala sa kalahati ng ugali ng anak kong si Kil, sobrang kulit. Andito na nga pala kami sa waiting area at hinihintay na lang na makapasok si mama dahil wala pa ngang doktor. Buti nga pagdating namin ay pang number 3 lang siya. Ayan na nga yung asawa ko, dumating na. Kaka-out niya lang galing niyang trabaho, wala pa siyang tulog, dumaretso na agad siya dito. At ito nga pala si Adrian, yung bunso nilang kapatid. Sabi ko nga mag-hi siya dahil nagbablog ako. Ito nga si Kuya Bernard, ang pinakapanganay. Nagpipill up na nga ng form dyan yung asawa ko at inaasikaso niya na lahat ng papeles ni mama para makapasok na si mama sa loob. Sabi ko naman sa inyo, napakakulit ng bata na ito. Tignan nyo naman, wala pang 1 oras nandito kami ay nakatulog na sa sobrang kalikutan. Naipila na pala namin yan si mama at nag-aantay na lang kami ng tawag sa loob dahil number 3 nga siya. Nung nakapasok na nga si mama ay sinabi ni Kuya Bernard na may malapit palang park dito sa may tapat ng NKTI. Tatawid lang kami ng overpass. Ayan nga at naglalakad na kami. Ang gulo-gulo talaga ni mami mag-video. Kami ay sumama dahil gusto rin naming maparamdam yung suporta namin kay mama. Pina-absent din muna namin yung mga bata dahil Lunes nga yan. Ayan nga pala si Kuya Romel, yung pinsa nila. Nanghiram kami sa kanila ng sasakyan para makarating kami dito. May entrance fee nga pala siya na 30 pesos per head. Sa bungad pa nga lang ay gandang-ganda na ako sa paligid. Nakaka-relax kasi sa mata yung mga puno. Ito nga pala yung una nyong makikita dito, yung cage ng mga parot. Puro puti nga lang silang lahat. Ang iingay nga din pala nila, di ko alam kung bakit, siguro baka gutom na rin. Nakakatuwa nga guys sa mga parot dito. Naalala ko dati gusto kong mag-alaga ng ganito kasi nga natuturuan silang magsalita. May parot din kasi dati yung classmate ko at tuwing papasok ako sa bahay nila tawag sa akin, pangit, pangit. Sobra nga akong na-amaze nung nagsalita. Naglakad-lakad na nga kami dahil naghahanap kami ng pwede naming upuan para makakain na yung mga bata.
Habang naglalakad nga ay nakakita pa kami ulit ng isa pang ibon. Ayan nga at tuwang-tuwa ako sa itsura niya kasi ang laki-laki nung kanyang tuka. Meron namang pangalan na nakapaskil dito pero nakalimutan ko na kasi kung ano ulit yung nakalagay doon. Hindi pa nga ako nakontento at zinom ko pa talaga siya kasi sobra ako natutuwa sa itsura niya, guys. Hindi pa nga kami nakakahanap ng mauupuan, pero natutuwa ako dito sa nilakaran namin or dinaanan namin na to. Kaya naman nag-picture-picture muna kami. Ang ganda nga ng kuha ko kay mami. Habang naghahanap nga kami ng mauupuan, ay naglibot-libot muna kami dito. Ayan, at nakakita nga kami ng ahas. Natutuwa nga ako dito at gumagalaw siya, guys. Ito namang nakita naming isa ay mukhang tulog. Buti na lang may kasama siyang beshi dun sa likod. Hi, Besh! Natatawa nga ako dito kay mami at masakit na daw yung paa niya kasi naman, sino ba kasi nagsabi sa'yo na ganyan ang suotin mo? Dahil naka-flat nga ako ay nagpalit muna kami. Sobrang nagandahan nga ako sa puno na nakita kong to, guys, kasi ang ganda-ganda talaga niya. Alam mo yung pagkabuka ng kanyang mga sanga, ang ganda-ganda niyang titigan, nakaka-relax talaga ng sobra. Napakalaki nga ng lote na to at hanggang ngayon naglalakad pa rin kami at ayan nga si mami naka-flat na siya para mapahinga niya muna yung paa niya kasi masakit na nga daw. For the lakad pa rin ng mga person, guys, hindi na nga namin alam kung saan ba kami pupunta. And finally, ay nakakita na rin kami ng spot, guys, para naman ay makapagpahinga muna ang aming mga paa sa sobrang haba na rin ng nilakad namin. Nang makaupo nga at nag-prepared na ng pagkain, ay pinakain na rin namin kagad yung mga bata kasi gutom na rin sila. Bukod pala sa mga staff dito sa loob at sa amin, ay kami palang ang tao. Pagkatapos nga kumain at magpahinga ng kaunti, ay naglakad-lakad ulit kami at nakakita nga kami ulit dito ng ahas. Ayan, nakapulupot pa siya. At naglakad-lakad na nga kami ulit niyan para marami pa kaming makita pang ibang hayop. Nakakatuwa rin kasi na-miss ko yung ganito. Bata pa ako nung huli ako nakapunta sa zoo. Si mami na nga muna ang nagbibideo at nagpahinga muna ako sa tabi at naupo. Di ko nga alam kung ano yung tinitignan nila dyan. Eto nga ako sa tabi at nagmo-moment-moment ako dyan nang bigla niya akong tinawag. Sabi ni mami, ano ba daw ba kasing problema ko? Sabi ko, eto, ang sakit ng paa ko kasi naman nagsandals ka pa ng ganito, nakakaloka. Nakakita nga ako ng cassowary dito, guys, at ang ganda ng pagka-blue effect niya dun sa bandang ulo kaso snappers. Eto nga palang si mami ay napaka-plantita, kaya naman yung mga halaman dito ay pinagdidiskita niya at kung pwede ba daw ba mag-uwi. Siyempre, hindi naman din kami nag-uwi, no, kasi bawal. At sa mga punto na nga na ito ay hindi ko na maalala kung pang ilang stopover na namin to. At ayan nga, unti-unti na namin nararamdaman si Haring Araw. Sobrang init na talaga. Tinangalang at maraming punot kahit papano ay mahangin-hangin naman siya. Ayan na nga at nanggangata na ako ng mga manggang nahuhulog sa lupa. Mangga is life at ayan pa nga, gigil na gigil. Hinandaan ko na nga ng pagkain si Papa at si Denden at baka nagugutom na. Si Mama naman ay tinapay lang ang pinadala ko. Lumipat nga na naman kami ng panibagong pwesto dito at medyo mahangin-hangin nga. At sa mga punto nga na ito ay nakaramdam na kami ng antok at pagod. Kaya naman kanya-kanya na kaming pwesto kung saan kami pwedeng makapagpahinga muna. Wala na nga kaming magawa niya ni Mami at nagkukulitan na nga lang kami. Nakapagpahinga nga kahit papaano si Kel, nakatulog naman siya at pagkagising naman niya, buti na lang ay nakahanap siya ng makakalaro niya para hindi naman din siya masyadong naiinip kasi ang kulit-kulit niya na talaga. Init na nga kaming lahat at nanunuyot na mga lalamunan namin. Mga bandang 2:00 na yata to, di ko alam. Buti na lang at si Adrian ay bumili ng tubig. Para nga malibang kami kahit papaano ay naisipan namin magpunta dun sa bridge. Tinatawag ko nga niyan si Kel at kita nyo naman baka mahulog na. Hala, sige, takbo. Nang makarating na nga kami sa bridge ay nagtingin-tingin muna kami dito sa may tubig at tinanong ko nga si Dandan kung ano nga ba'y nakalutang doon. Ang sabi naman niya ay bato lang yan, tita. Naghahanap nga ako ng buhaya. Mga 4:00 nga ng hapon ay bumalik na kami sa NKTI. Dumami na rin kasi bigla yung mga tao doon at ayan na nga nagutom na kami kaya naman bumili muna ulit si Adrian ng makakain namin sa 7-Eleven. Ayan, kita nyo naman napakalaki na ng subo ko at gutom na rin talaga.
Kung nga mag-alas 7 ay nakalabas na rin si Mama. Thank you Lord at naging successful ang operation ni Mama. Pagka-uwi nga hindi na kami nagluto at nag-order na lang kami. Gutom na talaga ang lahat at pagod na. Pero sobrang worth it talaga. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. Don't forget to like my page.